Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nun Kati, si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, Time oil price hike na inanunsyo kahapon, April 6 at ipinatupad ngayong umaga, April 7, 2026. magkano ang ano? Ayan, pinakabagong ulat. Magkano Grabe. ng diesel? Pinakabagong ulat sa presyo ng langis, effective April 7, 2026, ito ang pinakamalaking itinaas sa kasaysayan ng bansa sa loob lamang ng isang linggo dahil sa tensyong US-Iran. Ayan, Mama Bing, diesel. Magkano ang diesel ngayon? Dagdag ng presyo sa diesel, ang dagdag ng 18 pesos, 80 centavos. Hanggang 19 to 80 kada litro. Grabe. Ano yan? Di 140. O, ayan na. 146 to 147.60. Apektado po talaga dito yung mga jeepney driver. Yung mga Grab kasi, mga taxi driver, gas yun. Dito, jeepney driver talaga. Ito talaga ang umiiyak na kailangan ng ayuda. At saka, Mama Bing, may mga ulat sa ilang probinsya na inaasang aabon pa ito ng 170 per litro. Grabe. Pinapa-relax lang tayo ni BBM, ni Attorney Claire at ng Secretary of Energy na sabi nila, meron daw parating na galing sa Russia. Parating pa lang po yun. Tsaka isa lang po ang refinery, yung Petron. Kaya nga, napipressure nila si Mr. Ramon Ang. Sabi naman ni Mr. Ramon Ang, kung gustong bilhin naman sa akin ng gobyerno itong Petron, willing naman ako. Ayun, ang magandang, ang sagot niya na hindi daw sila magpa-profit o kikita ng sobrang-sobra. Di ba? Yun ang sabi ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel. Dapat po, lahat ng mga negosyante sana, especially, Kati, yung kanina sumakay ako sa Grab. Sabi ng driver ko, 20 to 30% daw ang kinakaltas sa kanya ng Grab. So, maawa na lang po kayo sa mga Grab driver. Baka naman, habang may fuel crisis, kalahati lang po ang kunin yung porsyento sa kumpanya ng Grab. Oo nga, grabe yung dagdag na presyo ngayon, mga kababayan. Plus 4 pesos 90 centavos hanggang 5 pesos 90 centavos kada litro. Grabe. Wala na, ako sumasakay na nga lang ako ng Grab Pero dati na ako sumasakay kasi gusto ko, may kausap ako. Alam niyo naman ako, gusto ko lagi ako may kausap na tao. Kawawa nga pati raw yung mga yung mga jeepney drivers are really having a hard time right now. Neto nila, 200 to 300 pesos na lang isang araw. Itong Grab driver ko kanina, Kati, ang kita daw niya sa 18 hours niya pasada 500 pesos na lang ang neto niya. Wow, magkano po ang bigas ngayon, Kati? Diba 60 plus or 67? 60. Pinakababa yung 60. So, sa kita niyang 500, din a family of 4, 3 kilong bigas na po kailangan bawat araw dyan. 67 ang mahal. Ang 60 yung average price. Minimum wage, 600, sabihin na natin. Minimum wage, 600. Ang kita ng tax Grab driver neto, net niya. Kanina sabi niya sa akin, 500. Kaya maghanap na po siya ng ibang trabaho. Grabe. Yan ang problema sa atin ngayon, Mama Bing. Kasi lahat ng presyo ng bilihin, bayad sa kuryente, bayad sa lahat ng bills natin tumataas. Pero ang kinikita ng mamamayang Pilipino, hindi umaangat. Oo, lalo na. Diba? To stop the inflation, diba?
bilis ng taas ng bilihin, siyempre, hindi sila papayag na tataas ang sweldo. Di ba? Grabe, Kaya no? ang mungkahi ko nga, Kati, sa totoo lang ha, total ninakaw lang din nilang taxes natin, ang mungkahi ko. Those earning below 1 million, huwag na pabayarin ng income tax. Ang mungkahi ni Senator Amy Marcos, below 500,000. Yung sa akin, pero hindi po ako senador ha. Ano lang ako. Siyempre, tayo naman ay may sariling opinion at analysis. Below 1 million sana, wag nang kolektahin ng BIR ngayon. Parang tax relief, di ba? Oh, yan ang sinasabi ko. At saka hindi na yan kailangan ng batas, mag-tax relief na lang kayo dyan. Ibig sabihin na ang BIR ay pwede naman magmungkahin yan sa ating presidente. Kung may presidente pa, saan na pala presidente? Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong executive secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung Kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa We want batas. the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Ang gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7, alive, alert, and aware. Of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin ito ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nang gipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan.
Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam. Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, ayan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Rimulya, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala dun sa kanyang bahay at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktual. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento. Aktual na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinanghahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinanghahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung anong ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yun dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang, meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit at uulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gutesa, gamitin nila doon sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico nagnakaw. Ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly? Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng Ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng Ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si Ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam niyo naman na ako mismo may mga negosyo. Dalawang negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento, hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan, no? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon, sinara. Agad-agad lang. May isa naman, isa ding invested ako na
na kumpanya at ako ang presidente, buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinarat tong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa dalawang kumpanyang yan, pareho na akong nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami na naman kami shareholders. Kaya binabalikan ko lang yung tanong mo, ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Yung timing makikita mo Yes. Correct. Correct. Ika nga ng kasabihan, timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget, medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman sa ating mga membro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Hindi ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao. No? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, di ba? Ito naman tao sabi ng BP Inday Sara, wala na akong iniisip na pag-iigante. Basta ito, iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Kaya dapat ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang desisyon ng kongresista, kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. When I read the decision of the case Torion versus House of Representatives at saka yung Duterte versus House of Representatives, malinaw talaga na ang sabi ng Supreme Court ay hindi talaga entirely political process ang impeachment. It must be governed by the strict adherence to our constitutional processes. So, talagang as of now, makita mo talaga ang violation ng constitutional rights ng respondent. Number one, yung violation ng Equal Protection Clause. No one shall be denied the equal protection of the law. Now, what is the source for the goose is the source for the gander. Ngayon, sa case ni President Marcos, it was dismissed lacking in form and in substance kasi walang ultimate facts. So, walang ebidensya. Yan ang kanilang yardstick. But in the case of Vice President Sara Duterte, walang ultimate facts, lahat ng allegations lang, walang ebidensya, and yet they found sufficiency in substance. Diyan pa lang, meron ng violation. Pangalawa, nakita ko, diyan sa nawala na yung presumption of innocence. One who accuses has the burden to prove of his accusation. Normal yan Yung onus probandi, nandoon yan sa nag-akusa.
Ngayon, ang ginawa nila, ang inaakusahan, ngayon na siya na ang parang may responsibility, mayroong obligation to prove her or his innocence, which is not consistent to the principle of fair play at sa presumption of innocence. May narinig naman ako na yung defense team ni Vice President Sara Duterte cannot cross-examine the witnesses of the prosecution at saka yung mga complainants. Violation na ng due process. Lahat ng mga rights under the Constitution na sabi ng Supreme Court must be observed ay talagang they are ignoring it, they are denying it to the Vice President. Pero ang masakit dito, Admar, while other parliaments in other countries or lawmaking bodies na doon are busy finding solutions to this crisis brought about by the war of US versus Iran, our House of Representatives and the Senate are busy decimating and destroying Vice President Sara Duterte. Ano ba ito? We are supposed to have a House of Representatives who will look at the welfare of the people na at this time are facing grave economic crisis. And yet, well, hindi na priority yan. They are prioritizing a very politically motivated partisan na agenda. And lahat ng gagawin nila, even violating, trampling down rights of the respondent enshrined in the Constitution. So talagang nakakasuka talaga ito. Very, very hindi man lang disappointing, but talagang condemning to the highest degree. Admar. Opo. And merong mga paunang, lalo na yung udang liderato po ng Kamara, nababanggit at pinapangalandakan nila na yung mga representative doon, kumbaga automatic na nagiging tinig or boses ng taong bayan. So kapag meron daw inihain dyan, automatic daw na sila nagre-represent sa taong bayan po, attorney. Paano naman po ma-differentiate sa tingin nyo po kung sila ba ay sumusunod sa tinig, well, sa kanila mag-uumpisa no, yung impeachment sa pagpapanagot po sa mga tiwaling opisyal. Pero paano naman po malalaman kung ang ito pong ginagawa nila ay bosses or sila talaga ay nagre-represent sa kanilang mga constituents at hindi sa personal na interest po, attorney? Malinaw yan, Admar. Malinaw yan sa sikat ng araw. They are not basing their stance from the pulse or yung sentiments ng kanilang mga constituents. Ang kanilang motivation ay personal interest at saka yung personal preservation kasi alam nila na they have committed sins, they have committed betrayal to the Filipino people, to their constituents, kasi karamihan sa kanila ay they enjoyed the loot na nangyari sa ating kabanang bayan. They are the recipients. Alam naman talaga yan, balitang-balita yan eh. Karamihan sa kanila ay recipients of the malita. So they are afraid na the moment Sara becomes president, they will be talagang held accountable. So at this time, it's no longer about the voice of the people, it's all about their survival as not only as a leader, but survival sa kanilang kaso na harapin the moment Sara Duterte becomes president. Opo. Kasi they committed sins against the Filipino people.
Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita nyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubos na nila yung panahon, nababanggit nga nila na meron daw silang mini trial, no? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si BP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So, kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then, paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds ay landed into the pockets of the Vice President? Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. So paano yan maging impeachable offense? Ang ginagawa na nila ngayon is to, as I said, to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President dyan sa political landscape na baka sakali na because of that masisira siya, just like what they did, just like what the tormentors of the former Vice President Jojo Binay, paano siya sinisiraan. Pero I don't think so that it will work. Lalo ngayon na ang mga tao ay, in fact, people are no longer watching kung ano nangyari diyan sa diyan sa house. Kasi ang mga tao ngayon ay talagang fighting for survival. Imagine, Admar, paano yung simple middle class lang na tao, yung mga monthly income earners, karamihan dyan, may mga sasakyan. How can they cope with the skyrocketing price of oil na
unanticipated. Yan ang worry natin, yan ang concern. Pangalawa, yung presyo ng mga bilihin. Alam mo, I'm not an economist, but if the price of oil increases, may domino effect yan. Lahat, everything is affected. Lahat mag-increase. Yan ang inatupag, yan ang problema na inatupag ng mga taong bayan ngayon. Siguro sa mga ultra-rich, like mga congressmen dyan, they cannot feel it kasi wala sa kanila yung kahit pa mag-full tank everyday sila. Kasi centavos na yan sa kanila. Daming pera nila. Lalo na ngayon. May mga incentives pa siguro sila. So, ito ang talagang masakit. Dahil they are not doing their job, pero sige, gawin nila yan, but I don't think so that mag-epekto yan sa pagkasira ni Vice President. Baka lalo pang aangat yung rating ng Vice President kung gagawin nila yan. Na talagang walang basihan, pang-aapi. Filipinos do not like do not like oppressors. Kasi ito, sa psyche natin yan, Almar, because we've been under the Spanish regime of 300 years, Americans, we have been slave. Nandyan sa ating psyche yan yung talagang api tayo. Kaya nga, we root for the underdog. Hindi na nakita yan. Kaya nga, how would they realize na yung ginagawa nila ay talagang magbabaklas yan sa kanila? May nasiyahan yung mga kasama nila. Di are happy. Nakita natin sa Facebook, yung mga keyboard warriors sila ay masaya dahil yung keyboard warriors, fake naman talaga yan. Pero, if you listen to the sentiments on the ground, nako, tingnan mo yung how was the president received by yung mga repatriated na mga OFW sa airport. Hindi nga siya pinapansin. I don't know when will they learn, when will they wake up from their slumber, saka yung kanilang paniniwala. Kasi they exist in echo chamber, Admar. Sila lang kasi ang nag-uusap-usap dyan eh. They are already detached from the realities. Detached na sila sa sentimento ng taong bayan. Opo. Dito po sa nakikita niyo pong mga puna sa kasalukuyang ginagawa po ng Kongreso sa impeachment versus VP Sara Duterte. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero